nais ko pong basahin itong verse from John 12:26. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So, tong kantang to, it won't stop us from serving, from doing what God wants us to do. Let's sing this with glory, with praise, with honor, and giving thanksgiving to Jesus. Forward.
our presence, Lord God. Lord, truly the one thing we ask, the one thing that we dwell on is our desire, Lord, to be with you. Lord, truly we want to be with you, Lord, all the days of our lives. Lord, you are so beautiful, Lord. And Lord, we praise you, Lord, for giving us, for blessing us every day, for being there for us, Lord God. Lord, we just praise you, Lord. We just worship you. You gave it all for me. My soul desires my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. Oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire, to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, to be with you, just to be with you, Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. Oh, and oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire, to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire, to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, just to be with you, Jesus. The one thing I ask, the one thing, the one thing
be with you, Lord, one day. All of us, Lord, your children, your sons and daughters. Praising you, glorifying you, thanking you, Lord, for all the goodness and greatness that you have done in our lives. Lord, we continue to praise you, to worship you in our households, sa bahay po ng bawat isa, sa tahanan po ng bawat isa. Mamuhay kayo, Panginoon, sa mga buhay namin. Lord, have your way in each and every one of us. Lord, we thank you, we praise you, we glorify you, and we continue to do that every day. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pong karangalan na makapag-share po ng aking karanasan ng kabutihan ng Panginoon. Ito po ay sa isang trahedya, isang vehicular accident na nasangkot ang aking asawa. Maraming taon na po ang nakakaraan. Masasabi pong fatal ang naging aksidente dahil ang kanyang kasamahan po ay on the spot na namatay. Sa lakas po ng impact ng pagkakabangga ng trailer truck sa kanilang sasakyan, ay nakomatos po ang aking asawa ng isang araw, pero nakarecover naman po sa biyaya ng Panginoon. Hindi po naging madali ang recovery. Yung journey namin in terms of physical, psychological, emotional, ay talagang naging mahirap po ang journey, pero sa biyaya ng Panginoon at gabay niya, kami naman po ay nakarecover at hanggang sa ngayon ay ginagabayan kami ng Panginoon. Isang buwan po kaming tumagal sa ospital at nung dumating po yung time na kami ay lalabas na ng ospital, ay kailangan na namin isettle yung bill na malaki po ang inabot. Bagamat naging blessing din po yung may-ari ng truck na nakabangga, na mabait naman po at supportive, nagkataon lang po na nung time na yon ay wala siyang financial capacity na mag-settle ng bill dahil sa maraming din siyang mga obligations, lalo na dun sa namatayan. So, sa kagustuhan kong ilabas po yung aking husband sa ospital, ay napilitan po akong mag-withdraw ng aking pera. Pagka-withdraw ko po ay nagkulong ako sa bahay, sa kwarto at nanalangin sa Panginoon. Iniyakan ko po talaga ang Panginoon ng time na yon. Nung una ay sabi ko, Lord, nagpapasalamat ako sa resources na ito, na sa biyaya mo kami ay nakaipon kahit papaano. Pero alam mo, Lord, kung saan ito nakalaan. Supposedly para sa education ng anak ko. Na nung time na yon ay parang grade 6 or grade 5 pa lamang si AJ. So, alam ko, Lord, na hindi mo ito pababayaan na maibayad ko sa bill. At kiniklaim ko, Panginoon, na hindi lalabas ang 5 sentimo sa bag na to, pero kami ay makakalabas sa ospital. Hindi ko alam kung anong miracle ang gagawin mo, kung sinong tao ang gagamitin mo, pero kiniklaim ko na masisettle namin siya talaga na hindi lalabas ang 5 sentimo sa bag niya. So, punta kami sa ospital para kausapin yung bleeding clerk, kasama kayong may-ari ng truck, na willing naman siyang mag-promissory note. Pero hindi po pumayag yung billing clerk, paulit-ulit din yung sinasabi na hindi papayag dahil sa laki ng bill. Yung kasabayan daw namin sa ICU, 140 lang thousand yung kanilang bill, parang 80,000 yung na-settle, may kulang na 60, hindi pumayag. What more daw kami na pagkalaki-laki ng bill, ay hindi papayag sa promissory note. Hanggang sa sinabi niya, kausapin niyo na lang po yung supervisor namin. So, ganun din po ang pakiusap namin at paulit-ulit din naman kaming dininay dun sa aming pakiusap. Hanggang sabi niya sa akin, Mom, taga Salinas ka? Sabi niya na, meron ka bang nag-aaral na anak sa Salinas Evangelical School? Sabi ko, oo. Sabi niya, kasi familiar ka sa akin. Siguro nakikita kita sa field trip or programs. And then nalaman ko na siya pala ay kapatid ni Heidi na manugang ni Kuya Butoy at ni Nene Espiritu. So sabi ko, baka naman pwede mo akong matulungan na makiusap sa Board of Directors. Sabi niya, walang kasiguruhan, walang katiyakan, do gagawin daw niya yung best niya na pakiusapan ng Board of Directors. So, umakyat po ako sa kwarto at before 12 o'clock, which is the cut-off, ay pinatawag niya po ako sa baba at binalita nga niya po yung good news
na pumayag daw po ang Board of Directors na mag-promissory note kami at post-dated check. Na ang nag-issue ng check siyempre ay yung may-ari ng ospital na napakabait naman. So, pagkalabas po namin, nung nasettle na namin yung bill, ay nagbigay pa po ng financial support yung may-ari ng truck at sinabi lang niya na maaaring makatulong yung pera na iaabot niya para sa mga gamot, therapy at pag-follow up check-up ni tatay. So talagang doon po sa nangyari ay talagang napatunayan ko talaga na walang imposible sa Panginoon. Maaring posible sa tao, pero sa Panginoon ay wala talagang imposible. Talagang gagawa at gagawa talaga siya ng miracle. At doon din po na talagang napatunayan ko na taimtim kang manalangin sa Panginoon. I-claim mo talaga, no? Yung faith mo talaga ay maging solid na talagang hindi ka niya pababayaan. So talagang pinanghawakan ko yung kanyang pangako na sa pagharap natin sa pagsubok sa buhay ay talagang hindi ka dapat matakot kasi meron talagang Diyos na gagabay at gagabay sa iyo na hanggang sa ngayon na patuloy na gumagabay sa amin sa pagharap namin sa buhay. So sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Magandang gabi po mga kapatid. Isang kagalakan po na maibahagi ko ang aking patotoo sa inyo sa gabing ito. Noong March 23, pumunta po kami sa birthday ng ating kapatid na Erming. Although wala naman pong bisita, kundi kami-kami lang. The next day, March 24, inubo na po ako na may kasamang plem. Ang kapatid na King ay inubo na rin. Nahawa yata sa akin kasi magkatabi kami sa higaan at may kulambo pa kami. Nang sumunod na gabi ay naghiwalay na po kami ng higaan at dahil nga laging nangangamusta sina Joel at Neil na may pusong mga anak na nalaman nila na may sakit kaming mga magulang nila. Nag-alala, nagtanong kung may nararamdaman ba kaming kakaiba. At simula noon ay pinag-quarantine na kami ni Neil ng 14 days from March 24 to April 6. Pinagbawalan kami na lumabas ng bahay, although wala naman kaming nakasalamuhang ibang tao. Halos 2 linggong singkad na ganito ang aming nararanasan. Sa tulong ng palagi ang pananalangin ng ating mga kapatiran sa dawn prayers, tinugon ng Diyos ang aming kahilingan ng kagalingan. Ginamit ng Diyos ang mga first aids na kung ano mayroon kami sa bahay, gaya ng palagi ang pag-inom ng mainit na tubig, lemon with honey, ginger tea, at pagsusuob. Ngayon ay magaling na kami. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng pandemic, maraming mga kaluluwa ang nasubukan. Maraming mga wasak na puso at damdamin. Dahilan sa kahirapan, nagsara ang mga kumpanyang pinagtatrabahuhan. Walang makain, may karamdaman, walang pambili ng gamot. Pero lahat ay makapagsasabing Jesus never fails. Si Jesus ay di bumibigo. Dahil sa Kanya, lahat ay may pag-asa. Binibigyan niya tayo ng bagong kalakasan. Sabi nga sa Isaiah 41:10, Ako'y isa sa inyo, huwag kayong matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at
tutulungan, iingatan, at ililigtas. Ito po yung aming pinanghawakan nung kasalukuyang kami ay may karamdaman. At tunay na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kaya sa Kanya kami nagtiwalang tunay. At sinabi rin niya na hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya amin pong pinanghawakan ang mga pangako ng ating Panginoon. At ngayon nga, kami ay magaling na sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good evening po sa ating lahat. Purihin natin ang Diyos sa mga sandaling ito. I hope na ang bawat isa po sa atin ay patuloy niya sinasamahan ng Diyos. At tunay ngang ang kanyang kapayapaan ay lagi pong sumasa atin. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Mapagpala naming Diyos, samahan kami sa pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga ang iyong salita ang aming gabay at kalakasan. Patuloy mo kaming akayin sa kabanalan at kaliwanagan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa po nating pag-uusapan ngayon pong gabi ay pinamagatan nating katapangan mula po sa Panginoon. At ito po ay masusumpungan natin sa aklat po ni Josue, kabanatang 1, talatang 9. Nais ko pong basahin sa inyo. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos. Ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Nakita natin sa talatang ito ang pangako ng Panginoon na siya'y sa atin saan man tayo pumunta. Alam niyo po ba na napakarami pong matatapang na tao sa ating daigdig? Kaya nga lamang ang kanila pong tapang ay hindi ginagamit po sa tama. Mayroong mga taong sobrang tapang kung away at paggawa ng kalokohan ang pag-uusapan. Mayroon din naman na ang kanila pong tapang ay nagagamit sa mga gawaing pambihira o yung mga tinatawag po nating extreme. Bagamat iba't iba ang likas po ng tapang ng bawat tao, ang mga Kristiyano po ay inuutusan ng Biblia na maging matapang para po sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? At sa anumang bagay, nauukol po sa Kanya. Ang isa pong taong na kay Kristo ay dapat na unti-unting magkaroon po ng tapang sa mga bagay na nauukol po sa ating Panginoon. Kung ang ating pag-aaralan ang personalidad ni Apostol Pedro, makikita natin na mayroon siyang nakatutuwang uri po ng personalidad. Siya po yung taong kapag kasama ng grupo ay padalos-dalos sa pagsasalita. Na tila ba sa unang tingin ay matapang. Halimbawa, noong siya po, si Santiago at Juan, ay sinama po ng ating Panginoong Hesus sa bundok at doon ay nakita nila ang nagbagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay masumpungan natin sa Matthew chapter 17, verse 1 to 13. Siya lamang po ang nagbigay ng mungkahi na sinabi na, Panginoon, sabi niya ganon, mabutit, narito kami. Kung gusto nyo, gagawa po ako ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Meron kaya siyang kakayahan na gumawa ng 3 kubol. Sa isa ring pagkakataon, sinabi ng Panginoong Jesus ang ganito. Sabi niya roon, Simon, sabi niya, ito ay masumpungan po natin sa Luke 22, verse 31 hanggang 33. Ang sabi niya,
Simon, Simon, hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit, idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong patatagin mo ang iyong mga kapatid. At sumagot po si Pedro. Alam niyo po ang sagot niya, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Galing, ano? Matapang si Pedro. Atapang atao. Hindi po ba? Sa katunayan, nang sabihin po ng ating Panginoong Hesukristo ang ganito na dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga pinunong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Yan po ay nasa Matthew chapter 16, verse 21. Nang sabihin ng Panginoon ang mga pananalitang ito, ano po ang ginawa po ni Pedro? Alam niyo po ba ang ginawa ni Pedro? Pinagalitan niya, Panginoon. Ang sabi sa Matthew chapter 16, verse 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. At sinabi, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa iyo. Alam niyo po, alam po natin na siya po ay sinuway ng ating Panginoon. Dahil po sa kapangahasang ginawa ni Pedro. Matapang po si Pedro sa pananalita. At ganun din naman sa mga gawa. Sa katunayan, siya lamang po ang alagad na gumamit po ng tabak at tinaga po si Malco na isa po sa mga Romanong kawal na dumaki po sa ating Panginoong Hesukristo. Sa John 18, verse 10. Ngunit, ang tapang po na ito ay hindi tapang na nagmumula sa Diyos. Ito po ay tapang na bunga po lamang ng kanyang pagiging padalos-dalos sapagkat iyon ang kanyang personalidad. Ang tapang na ito ni Pedro ay biglang tumiklop. Ayon po sa Matthew chapter 26, verse 69 to 75, kung inyo pong babasahin. Nang itatwa o ikaila niya ang ating Panginoong Jesucristo ng 3 beses. So makita natin, anong klaseng tapang mayroon tayo? Yan ang tanong po sa atin. Tapang sa paggawa ng mga maling bagay, ngunit duwag sa paggawa po ng mga tamang bagay. Tapang po sa pagharap sa mga extreme na gawain o yung aktibidades, ngunit duwag sa pagharap sa buhay. Tapang sa asawa, ngunit duwag para sa salita ng Diyos. Yan ba yung tapang na meron tayo? Ang mga ganito pong uri ng tapang ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. Ngunit, saan po tayo dapat maging matapang? Nais po ng Diyos na tayo ay maging matapang para po sa Kanya at para sa mga bagay na nauukol sa Kanya. Kasama rito ang pagharap natin sa mga kaganapan sa buhay natin dito po sa lupa. Sa panahon ngayon, na ang takbo po ng daigdig ay nagkakawindang-windang na, nariyan ang pag-iiba ng panahon, pagdami ng kalamidad sa iba't ibang bahagi po ng daigdig, paglagana po ng kahirapan, pagdami po ng sakit na nakamamatay at iba pa, kailangan natin ang tapang mula sa Diyos. At ang Diyos
ay may pangako po sa atin. At yan po ay sinabi niya sa Joshua chapter 1, verse 9. Tandaan mo, ang sabi ng Panginoon, ang bilin ko, sabi niya. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob o tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot, no? O mawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. O ako'y sa iyo saan ka man pumunta. Napakaganda pong pangako para po sa ating lahat. Bagamat ito po ay pangako ng Diyos kay Josue, yan po ay maaari din naman nating ilapat po sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sapagkat ano po ang sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 5 to 6? Sinabi po sa Hebrews, sa salita ng Diyos ang ganito, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Pansinin ninyo na sinabi, kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. May dahilan upang maging matapang tayo sa mga bagay na nakalulugod o kinalulugdan ng Diyos. At yan po ay sapagkat ang Diyos ay kasama natin at tumutulong sa atin. Tayo mga Kristiyano ay hindi iniligtas ng Diyos para lamang tumungo sa langit. Kung iyan lamang o iyan lamang ang layunin po ng Diyos sa kanyang pagliligtas po sa atin, dapat sana tuwing mayroong maililigtas ay agad namamatay upang tumungo sa langit. Subalit, ang layunin po ng Diyos ay na tayo ay kanyang magamit. Yun po ang layunin, na tayo'y kanyang magamit sa pagpapalaganap ng kaligtasan dito po sa ibabaw ng lupa. Kung kaya't tayo ay kanyang iniligtas. Yan po ang reason. Kaya tayo iniligtas ng Diyos upang hanguin sa kasalanan at impyerno, at pagkatapos noon ay gamitin tayo sa pagpapalaganap ng kaligtasan dito po sa ibabaw ng lupa. Ipangaral natin ang kanyang pag-ibig para maraming tao ang makakilala sa kanya at makaranas ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Nais niya na ating pong ipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan na mayroong tapang at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sinabi po ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 7 ang ganito, sapagkat ang Espiritong ibinigay ko naman sa inyo o ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan. Sa pamagitan po ng espiritong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, tayo po ay may tapang na isagawa ang gawain ng Diyos dito po sa lupa. At pangunahin diyan ay ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pagbabahagi nito sa bawat tao, lalo na sa ating mga kamag-anak, kaibigan at kakilala. Alam niyo po, maraming tao ngayon ay talagang naghahanap ng pag-asa. Ituro natin kay Kristo na mayroong pag-asa sa ating Panginoon. Maging matapang tayo sa pagbabahagi po ng ebanghelyo, sapagkat ito po ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Romans 1:16. Iwaksin natin po yung kaduwagan, no?
Iwaksin natin ang kaduwagan sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo. At sa halip, ating itanim sa ating isipan na taglay natin ang Espiritu po ng Diyos na siyang kasama natin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kamuhian natin ang lahat ng uri ng kasalanan, sapagkat ang lahat ng kasalanan ay wala pong puwang sa langit at hindi maaaring makapasok sa langit. Ngunit, ang hindi natin marahil nalalaman ay ang kaduwagan ay isang uri ng kasalanan na hindi dapat taglayin ng mga Kristiyanong mamamayan ng langit. Sapagkat ayon po sa Pahayag, Kabanatang 20 sa talatang 8, sabi noon, malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Ang magiging bahagi nila'y salawa na nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So ang kaduwagan, tinutukoy sa talatang ito, ay hindi yaong pagkatakot sa masasamang espiritu o pagkatakot sa matataas na lugar o pagkatakot sa asawa. Ang kaduwagang tinutukoy po dito ay ang kaduwagang kilalanin si Kristo sa harap ng mga tao. Sila po yung mga tao na dahil po sa kaduwagan, sila ay makantyawan lamang, sila ay makantyawan o mainsulto o mapagtawanan o mausig ng kanilang mga kaibigan, ay kanila nang tinatanggihan ang alok ng kaligtasan po ng Diyos. At ang ganito pong uri ng kaduwagan ay hindi dapat umiral sa sino mang Kristiyano. Ang isa pong Kristiyano ay dapat dumating sa antas po ng espiritual na handa niyang ilaan sa kanyang buhay para sa Panginoon. O handa niyang ilaan ang kanyang buhay para sa Panginoon. Hindi kailanman dapat na magkaroon ng puwang ang kaduwagan sa buhay ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Sapagkat mayroong katapangan na nagmumula at ipinagkakaloob ng Panginoon. At yan ay ang tayo'y samahan niya saan man tayo pumunta. Kapag kasama natin ang Panginoon, panatag tayo. At yung sinasabi niya na tayo ay magpakatatag, huwag tayo matakot. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Dumulog po tayo sa pananalangin sa ating pagtatapos ng ating gawain. Aming dakilang Diyos na buhay, salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan sa gabing ito. Salamat din po sa mga panalangin na aming naihandog sa iyo. At kami umaasa na ang lahat ng aming idinulog ng mga panalangin ay inyo pong tutugunin. Lord, in Jesus' name, iwanat niyo po, Amang Banal, ang inyong mapagpalang kamay upang ang bawat isa sa aming bansa, sa aming mga kababayan sa aming bansa, ay patuloy na makatamo ng pagpapala at pag-iingat na galing sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga ginagamit na bakuna ay sinasaksak po sa bawat kababayan namin, ay magbigay po ng kagalingan at proteksyon sa aming mga lupang katawan. At alisin mo po, O Diyos, ang anumang mga side effect nito upang ang aming mga katawang lupa ay tumanggap po ng kalakasan. At tunay na dalangin namin ang iyong patuloy na habag ay maranasan po ng bawat isa po sa amin. Nihiling din po namin, Panginoon, na sa bawat panahon at sa bawat minuto at segundo at oras ng aming buhay, lagi mo kaming papatatagin dahil alam namin, kasama ka namin, hindi kami dapat matakot. Tulungan mo kami lagi na paalalahanan na ikaw ay kasama namin sa araw-araw ng aming buhay at sa mga sandaling ito, Lord, alam namin ang iyong pagyakap ang siyang magkukubli sa amin upang ang anumang gawa ng kadiliman at anumang mga sakit at karamdaman ay hindi makapaghari at mangyari sa aming mga buhay. Salamat po, Amang Banal. Maasa kami sa pamagitan po ng inyo pong kalinga at pag-ibig. Kataglay namin ang iyong proteksyon at ang inyo pong kahabagan. Sa pangalan ng po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Sa ating Diyos na nag-iingat at nagpapala, tanggapin natin ang kanyang wagas na biyaya at basbas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.